Kumusta ka na kapatid? Nakaranas ka na ba na may mga taong sobrang inggit sa katawan? Yung bang wala ng laman ng bibig, kundi ang kasamaan ng ibang tao, yung kapulaan ng ibang tao, pero hindi nakikita yung sarili. Ang hirap pag ganyan yung kasama mo. Yung bang pagtalikod mo, ikaw yung masama. Okay lang naman sana mainggit eh. Basta gawin mong motivation yun para makuha mo rin ang iyong nais. Pero kung para sirain ang ibang tao, ibang usapan na yun. Maling inggit na yun. Tama ka. Ang inggit, wala talagang dulot na maganda. Kasi ang inggit kinukumpara mo yung buhay mo sa buhay ng ibang tao eh. At pag nagkumpara ka, talo ka palagi. Kasi hindi mo nakikita yung buong kwento nila, yung puyat nila, yung sakripisyo nila, yung luha nila. Ang nakikita mo lang yung highlight nila sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Tapos ikaw, ida-down mo yung sarili mo sa isang kwento na hindi mo nga alam kung ano yung totoo, kung ano yung mga pinagdaanan nila para makamit nila yon. Pangalawa, kasi ang inggit, ninanakaw yan ng tuwa mo. Meron ka namang maganda sa buhay mo ngayon, pero hindi mo ma-enjoy kasi nakatingin ka sa meron sa kanila. Parang may masarap kang ulam sa harap mo pero hindi mo kakainin kasi tinitingnan mo yung pagkain ng katabi mo na mas masarap yata kaysa sayo. Sa huli, gutom ka at pait yung natira. Pangatlo, kasi ang inggit pinapalabo niya yung mata mo sa biyaya mo. Hindi mo nakikita kung gaano ka ka-bless, nakafocus ka na lang sa bakit ako niyan, bakit ako wala niyan. Hanggang sa makakalimutan mo na sabihin salamat sa meron ako Lord, sa binigay mong mga biyaya. Pang-apat, kasi ang inggit hindi ka niya pinapausad, pinapaurong ka niya. Imbes na gamitin mo yung oras mo para pagbutihin ang sarili mo, nauubos mo yung pag-iisip mo kung bakit sila umuusad at ikaw naman hindi man lang. Hindi ka uusad. Nag-i-stuck ka lang sa galit at pagdududa sa sarili. Panglima, kasi ang inggit sumisira ng relasyon. Yung kaibigan mo, kinainggitan mo. Yung kapatid mo, kinukumpara mo sa'yo kung gaano ba yung bless niya at laki ng biyaya niya kaysa sa'yo. Tapos biglang may distansya na, may pait na, nagkakatampuhan na hanggang sa wala na, sira ang relasyon. Nasira yung relasyon hindi dahil sa masama sila, kundi dahil hindi mo kinaya na mas okay ang buhay nila kaysa sayo. Pero alam mo, ang inggit hindi yan masamang tao ha. Inggit yan kasi may gusto ka rin. Inggit yan kasi may pangarap ka rin. Inggit yan kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo rin. Kaya wag mong pigilan yung inggit. Gamitin mo. Gawin mong gasolina, hindi lason. Imbis na sabihin mo, bakit siya? Sabihin mo paano niya ginawa. Anong pwede kong matutunan? Imbes na magalit ka sa kanya, magtrabaho ka sa sarili mo. Tandaan mo, ang taong kontento, hindi inggitero, hindi inggitera. Hindi dahil wala siyang pangarap, kundi dahil marunong siyang magsabi ng salamat habang nagtatrabaho para sa gusto niya. Ang buhay mo hindi karera, hindi ka nahuhuli, may sarili kang timeline. Kaya next time na makaramdam ka ng inggit, tanungin mo yung sarili mo, anong gusto kong meron din ako? At anong gagawin ko para makuha ko rin yung gusto ko? Turn the envy into action. Kasi sa huli, wala namang nananalo sa taong inggitero at inggitera. Lugi siya sa sarili niyang isip. Ikaw, kahit kanino ka naiinggit ngayon, sabihin mo lang, pag-usapan natin kung paano mo yan gagawing motivation at hindi lason sa iyong buhay. Basta kung ano man ang iyong nais at alam mong ikakabuti yan sa iyong buhay at sa iyong pamilya, gawin mo yan at laging humingi ng paggabay sa Panginoon. Thank you Lord palagi.